Nagbalikan si Catherine and Daniel. Oh, may ganun din, Hindi ha? ko alam. Oh, it's unconfirmed. Hinay-hinay lang Sandali, kayo. saan mo naman nakuha yan? Eh di kung saan-saang satsatan. Siyempre, Hello Kathleen fans! So bago nga itong picture ha na lumabas mga kasembreros na nagkita ang Kathleen sa Stardust nung time na andyan pa si Alora sa Sam, lumabas siya mga kasembreros no. Ito muna yung kay Ma'am Corina Sanchez at saka kay Ma'am Christy Fermin. Unang-una kay Mama Corina Sanchez no, narinig niyo na sina Daniel daw at saka si Ma'am Catherine nagbalikan na. Pero kung papakinggan niyo po mga kasembreros yung buong sinabi niya ay unconfirmed. Okay? Ibig sabihin hindi confirmed mga kasembreros at saka narinig lang ni Ma'am Corina kung saan-saan. Sabi niya gano'n mga kasembreros kasi kwento-kwento nga no, kaliwat kanan. Nag-ugat ito kasi kahit ako ang dami ko nakitang nagmumulto mga kasembreros na Kathniel fans. So ang ginawa ng mga Kathniel fans nito nagpo-post sila ng mga old videos, mga lumang pictures ng Kathniel mga kasembreros. So doon nagmumula yung parang perception or yung mindset ng mga tao na nagbalikan na ba talaga. So nagkakaroon sila ng parang pag-asa o ng insinuation ba na ng idea na nagbalikan ang Kathniel mga kasembreros. Pero as long as wala nagko-confirm and nakakatawa nga kasi ito si Ma'am Christy Fermin din po ay si Mayor Mark Alcala naman yung kanyang bet na yung kanyang binabalita no more Kathleen and no more Kathniel na daw kasi meron ng Kathmark mga kasembreros. Pero ito rin ay ang basehan naman ni Ma'am Christy Fermin ay si Sir OG Diaz no, which is kahit isang picture ay walang maipalabas at kahit isang video ay walang maipalabas mga kasembreros. So kasi pag sasabi mong dapat may proof mga kasembreros, kahit isa wala talaga na nakita na magkasama sina Ma'am Catherine at saka si Mayor Mark no. At saka core values wise at saka kasi ito prangkahan na lang mga kasembreros na when it comes to ugali. Talagang nagkakasundo ang Kathleen mga kasembreros maliban sa core values nila, family oriented, yung descriptions ni Sir Alden ng kanyang tipong girlfriend ay na kay Ma'am Catherine no, yung likod, yung pagiging morena, yung family oriented no, yung pagiging humble, and syempre box office queen no, given na yun mga kasus. Pero hindi naman siya nagsabi ng box office queen, pero syempre yung morena talaga mga kasembreros yung kanyang tipo. And then yun nga, passionate sa trabaho, and then parang mature ba mga kasembreros. And dito ko na napansin dati no, yung may mga nagpo-post din na iba na dati party pa si Ma'am Catherine. Ngayon parang na siya no, kasi yung mga friends niya dati makasama niya pa na parang parati sila sa party. Pero ngayon parang naging private na raw si Ma'am Catherine mga kasembreros no. Trabaho na lang no, parang nag-mature na siya mga kasembreros. So dito natin nakita yung impact ni Tisoy sa buhay ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Nakita ko talaga no yung ibang hindi ko na lang pinopost dito kasi syempre nagbago naman si Ma'am Catherine no, kasi dati parang sayawan, inuman, parang ganun mga kasembreros no sa mga old videos niya kasama nga yung mga friends nila. And as time went by, kapag nagkakaedad na ang tao, nagmamature naman talaga mga kasembreros. Siguro sa mga late 20s or nasa more than 20s ni Ma'am Catherine dati, yun ang kanyang hilig no, dala na rin siguro ng ng mga barkada no, galagalaan ganun mga kasembreros. And ngayon kapag lumalabas siya, yung mga glam team na lang niya yung kanyang tinitreat mga kasembreros. So ito po ay kung napapart ng kanyang growing stage mga kasembreros, and nagmamature sila. So ito yung mahalaga mga kasembreros na siguro nahihiya siya kay Sir Alden kasi sabi ni Sir Renato ay dati pa talaga meron na talagang kumaga pa Kathleen mga kasembreros, or si Ma'am Dali pa lang. So sabi ni Ma'am Dali dito ay dati pa meron na talagang Kathleen mga kasembreros even after nung Hello Love Again Hello Love Goodbye pa lang mga kasembreros. Sabi nito wala pang HLA or Hello Love Again, may Kathleen na po no. Si OG pa nga yung unang nagbalita na sila na nag-iingay si OG kasi gusto niyang paaminin si Kat at totoo sir, nanligaw si Mayor pero sinabi ni Kat na taken na siya matagal na last year pa bago siya magpunta ng Canada para mag-taping. So sabi ni Ma'am Dali Findel na isang solid na Kathleen din po mga kasembreros. So tayo po ay Team Panatag.
So kung sila man ay may mga speculations, hayaan natin, and time kung pa yung perfect time, darating at darating talaga yung mga kasumiros na magiging publiko na po ang Kathleen, mga kasumiros. And then ito yung picture na nakuha, sabi rin ng isang Kathleen admin, mga kasembreros, dito sa Stardust nga, kasi yung kung nakasubaybay kayo sa ating channel, yung ating ay naipakita dati, yung yung picture lang, mga kasuis, itong may light at saka kamay. So private but not secret. So ngayon yung sabihin na hindi sila nagkikita. So nagkikita nga talaga sila, mga kasuis, and they communicate privately. So hindi naman lahat ay isa sa publiko ng Kathleen, mga kasuis. Ang importante po ay kung pa nagkikita at nagko-communicate sila, mga kasuis. And ang agreement nila ay andyan, mutual agreement, mga kasembreros, or mutual understanding. So yun, talagang tayo po ay team panatag, mga kasuis. Pero correct me if I'm wrong po, kung part pa ito ng nila sa Hello Love, kasi hindi ko nakita ang picture na ito dati, mga kasuis, sa aking files dito. So maybe I'm right, maybe I'm wrong, mga kasembreros. Pero hopefully na kung pa tayo po ay nasa tama. And then ito, si Sir Alden, yung kanyang pita, mga kasembreros, ay kung pa parang naglabas din ng bagong endorsement video kagabi. So siya, parang sabi nakatingin na ba lahat ng Hungry Pita, natikam niya, solid, diba, let's go. So kanyang kanyang trademark na let's go, mga kasembreros, na nahawa na rin si Ma'am Catherine. And then ito, ang kulit ang ginawa ng isang Kathleen admin dito. Ang ginawa niya, di ba, tatlo sila ni Joros, tapos parang inedit na tinanggal si Ma'am Catherine at Sir Alden, mga kasus, ng part ng taping nila, na nagpa-picture sila ng tatlo, mga kasembreros, sa parang hinuli ng pulis. sobrang kulit ng shout out kay Kat Mako 8onig, thank you so much sa iyong edit po. So yun po, mga ang kulit lang. Tapos Sir Joros nagulat kunwari na pero picture lang po ito, tapos inedit, mga kasembreros, ha. And then ito, ang kulit ng ginawa ng isang Kathleen admin dito, mga kasembreros, parang pinaglaban paborito ni Lola. Ang galing na mag-edit, parang totoo talaga, mga kasembreros, pero ito po ay AI generated lang po, medyo nakakatakot yung mga AI ngayon, kasi parang nagagawa na nila yung totoong tao, yung mga videos na kahit nagsasalita sa Facebook Reels, nakita ko. And kapag sumobra sila sa boundaries or sa limit, mga kasembreros, na hindi na tama, ay baka maban itong mga AI na ito, mga kasembreros, kapag nakakasira na sila ng reputation. And then ito, share ko lang ito last item natin. Ang kulit ito kasi si Ma'am Carmina Villaruel ay sobrang nagagandahan pala kay Ma'am Catherine, nung bata pa. Although medyo throwback ito, mga kasembreros, ha. Si Ma'am Carmina Villaruel ay, sabi niya dito, nag-share sila na parang kasamahan niya si Catherine sa Got to Believe at that time, pero kapag nakita niya daw na walang makeup, walang kano-ano sa katawan or sa mukha si Ma'am Catherine, sobrang nagagandahan daw si Ma'am Carmina Villaruel. Kasama dito siyang Sir Boy Abunda nga, mga kasembreros, and siguro talagang sobrang ganda talaga ng Ma'am Catherine, mga kasus, kahit na mga babaeng artista ay mahanga sa kanyang natural beauty, mga kasus. Natural kasi yung beauty ni Ma'am Catherine, parang may mga nakita pa ako dito na nagparitoke daw, and so on. Pero hindi po tayo maniniwala doon, mga kasembreros, kasi si Ma'am Catherine ay purong natural, mga kasembreros, ang kanyang beauty. So yun po, mga kasembreros, So yun lang po sa ating Kathleen items, today is June 19, 2025, Huwebes po, mga kasembreros, and sana po ay pangin po natin ang Word of God, and maraming salamat po. At para po sa ating Word of God, mga kasembreros, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Huwag Dayain ang Self. Bakit kaya? 1 John 1:8-10, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. Malinaw na malinaw. And the truth is not in us. However, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar,
and His word is not in us. So ang verse na ito mga kasmeros, ang verses na ito actually na huwag dayain ang self. Ito yung delikado kapag ang tao, ang tingin niya sa sarili niya is righteous. Ang tingin niya sa sarili niya ay tama. Ang tingin niya sa sarili niya ay always right mga kasambreros. Di ba na-experience ba natin yung yung may mga taong kunwari merong konting argument or konting hindi pagkakaunawaan sa relationships natin, for example, sa bahay, no, sa eskwela, sa trabaho, parang sasabi mo na parang parati naman tama, parati ka na mali mga kasosot, kasi parang hindi niya matanggap na mali siya, na hindi niya matanggap na may kasalanan siya. And nakakainis yung ganun, di ba? And tapos para naman sa tumatanggap, it requires great humility talaga para tanggapin na sorry kasi kasalanan ko, no? Sorry kasi nagkamali ako, no? Mahirap yung ganun mga kasimiras. However, kapag tayo po ay malalim na sa pananampalataya at saka relasyon sa ating Panginoon mga kasimbrers, papasimple nila yung mga bagay na yun, kasi part na yun ng ating nerves, part na ng ating ugali mga kasimbrers. Parang dumadalo na yun ng kusa kapag tayo po ay may malalim na relasyon sa Panginoon. Ako dito, sinasabi talaga na kapag ako nagkakamali, no, humingi ako ng tawad sa aking nanay, no, sa aking stepfather and sa aking kapatid, for example. So that shows na, kasi di ba yung mga humble na mga tao ay talagang gustong-gusto ng Diyos mga kasos. Talagang ginawa yung example sa sarili. Pero kidding aside mga kasos, ganun po, na parang kusa na nang dumadalo yung mga kasembreros sa atin dapat. And ang 1 John chapter 1, 8-10, karugtong po ito ng ating kanina yung sa verse 5 mga kasembreros ng 1 John 1. So ang 8-10 naman mga kasembreros is about acknowledging our own sinfulness, confessing our sins to God, and receiving His forgiveness and cleansing through the atonement of Jesus Christ. So, yung pagtanggap na ng pagiging makasalanan natin, tapos yung pag-confess natin ba, pagsabi natin ng ating kasalanan sa Diyos. So, hindi ba ito kamangha-mangha at kahanga-hanga mga kasulas na malaman natin na kahit anumang kasalanan natin, may mga failures and mistakes natin na nagawa, we still have the opportunity para mapatawad na at malinis ng ating Panginoon mga kasulas sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ. So, aren't you amazed, no? Aren't you wondering how great His love is para sa atin mga kasimiras? And ang verse nito ay beautifully illustrates the power of confession in receiving God's grace and mercy. Parang lang yan parang isang anak mo, for example, nagkasala, di ba? Tapos inaantay mo siya na mag-confess, na maging honest mga kasembrero sa iyo na nanay or tatay na nagkasala ako, sorry, di ba? Parang parang ang sarap sa pakiramdam mga kasembreros, di ba, na yung anak mo nagkukusa na humingi ng tawad o nagpapakumbaba at saka naging honest mga kasembreros, di ba? Ang sarap sa pakiramdam, how much more sa ating Panginoon kapag ginagawa natin to. And sabi nga niya dito, when we confess, no, kapag sinabi natin naging honest tayo, naging open tayo sa ating Diyos, we are humbly acknowledging our wrongdoings before God. So kapag tinatanggap natin yung ating mali, no, kasalanan mga kasamaras, we demonstrate our repentance and willingness to turn away from sin by taking this step, no? So grabe mga kasamaras. And through the sacrifice of Jesus Christ, we are offered sacrifice or forgiveness for our sins, freeing us from the burden of guilt and shame. So ginawa na ni Jesus Christ mga kasamaras yung part niya na sa krus mga kasembreros, na naging alay siya, naging buhay na alay, dakila at banal na alay mga kasembreros sa ating Panginoon. So pagsasabi natin, yung phrase by phrase tayo mga kasembreros, pagsasabi natin na if we claim to be without sin, may pagsasabi natin wala tayong kasalanan, ay powerful reminder nito ng self-deception. Kaya ang title natin, huwag dayain ang self, no? Huwag nating dayain ang ating sarili na tayo po ay hindi makasalanan. No, that's a big lie, no? Isang malaking kasalanan at kahangalan mula kay Satanas mga kasembreros.
Di ba, minsan pag sabi na, ba't ka pa humingi ng sorry? Huwag kang humingi ng sorry, huwag kang magpababa kasi siya naman nagkasala, di ba? Huwag kang humingi ng sorry, no? Yan yung mga pagsusulsol ni Satanas, mga kasembreros. Kung si Lord tinuturuan tayo, kasi opposite talaga sila yun eh. Pag si Lord tinuturuan tayo ng humbleness, no, i-confess ang ating kasalanan, humingi ng sorry, pagpapatawad, for example, si Satanas baliktad yan. Sabi niya, huwag kang humingi ng sorry. Siya dapat humingi ng sorry, di ba? Siya nagkasala, siya dapat humingi ng sorry. So, ganun yung mga sulsol ng kumagapa ng kaaway or ni Satanas, mga kasamaras. Well, magkakaroon na naman ng self-righteousness ang tao. Sabi na, nga no, kasi siya dapat kasi case to case basis naman, depende sa sitwasyon. For example, talagang siya talaga yung humingi ng sorry. Alam niyo mga kasambreros, share ko lang yung kuya ko nung high school kami, kasi wala kaming tatay, di ba? So dalawa lang kaming parang lumaki ng sabay, mga kasambreros, dun sa Cotabato. Tapos namatay yung tatay ko when I was 5 years old. So may mga times na since kuya siya, kapag ako nagkakamali, kasi hindi pa ako Christian dati, parang hindi ko pa kilala ang Diyos, na wala pa akong personal na relationship, mga kasembreros. So yung kuya ko, kapag ako nagkakamali, siya pa yung hingi ng sorry. Okay? So dun ko talaga na-realize at saka na-experience na tapos tatawa lang yan kasi talagang sa ugali niya talaga, at saka sa ugali na rin siguro ng mga vilya, na talagang, alam mo yun, na humble at saka mga kasambreros. So dito ko na-realize na napakasarap pala sa pakiramdam kapag ikaw yung kasi parang pinapalaya mo rin ang sarili mo kapag ikaw nagpapatawad, mga kasambreros. So going back, ay sabi dito, china-challenge tayo na maging honest, no, sa ating mga sarili about our failures, about our mistakes and sins, mga kasambreros. And yun nga, pagsasabi natin na wala tayong kasalanan, ay niloloko natin, no? Niloloko natin at nililinlang at tinadaya ang ating sarili, mga kasembreros. However, kapag sabi ni Lord dito sa verse 9, if we confess, no, kapag sinabi natin at nagrepent tayo sa ating kasalanan, nag-introduce ito ng conditional promise, emphasizing human responsibility in the process of reconciliation with God. So yun nga, no, ang Diyos po natin ay tapat, no? He is faithful na tayo po ay patawarin kapag tayo po ay lumapit sa Kanya. Hindi siya yung tatay na nakatatlo ka na, huwag ka lumapit dito sa akin, mamaya tatamaan ka talaga. So hindi po ganun, mga kasamaras, ng ating Diyos. Siya po ay nag-aantay na tayo po ay lumapit and magpakumbaba at humingi ng tawad, maging honest, na maging tapat sa Kanyang harapan. And kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos, hindi po siya kagaya ng tao na i-chismis ka or parang kinabukasan naging kapulutan ka na. So hindi po, kapag tayo naging open, kahit na umiyak ka man dyan, magulhol, kahit na tulo laway, tulo uhog de joke lang po, kahit na tumulo pa yan lahat, mga kasembreros, sa'yo, no, luha, no, lalo po ang luha, mga kasembreros, makikinig at makikinig siya sa iyo. He is not condemning God, no? Kapag pero paulit-ulit naman the same sin, mga kasembreros, ay ibang usapan na po 'yon. So sorry, tapos the same sins, mga kasembreros, na iyon pong ginagawa. So ibang usapan na po 'yon, mga kasembreros. So bilang ating conclusion, no, kailangan mag-reflect tayo, mga kasembreros. Are we honest about our shortcomings? Now, do we seek forgiveness not only from God but also from those who we have wronged? So yun, sabi natin kanina, hindi lamang kapag pamilya natin, nasaktan natin sila, humingi tayo ng sorry, no, at saka maging honest tayo sa kanila, no, sa kapatid, sa asawa, sa anak, sa magulang, and so on, mga kasembreros. So napakahalaga po nun. So hindi lang kay Lord, una lang kay Lord, tapos sa tao ay magpatawa din po tayo, mga kasembreros, because ang tao ay instrument din ng Diyos, mga kasembreros. So sa ating araw-araw na pamumuhay na sobrang busy, minsan madaling ma-overlook ba at hindi mapansin yung mga mistakes natin, mga kasembreros. Pero let's take a moment sa Panginoon na mag-seek, no, talagang mag-pray tayo na maging open tayo sa Kanya, na kung pa yung ating kasalanan ay linisin, yung ating mga shortcomings, mga kasus at failures ay ilatag natin at lay down everything sa Kanya, mga kasembreros, because He is more than willing. Yung oras lang talaga natin at tayo mismo ang minsan busy at saka hindi na nakakapaglaan ng panahon sa Panginoon. Alright, so but
hindi pa huli ang lahat. Let's spend time with God talaga. Maglaan tayo ng panahon mga kasambrers, and be open sa Kanya because lahat tayo po ay makasalanan at nagkakasala. So, wag nating dayain ang ating self or ang ating sarili, okay? Sinaman po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasmarasan pa. Alam po, I love you.